so you will find favor and good success in the sight of God and man. Let us pray. Father God, salamat kayo sa kayo na diin makapamati na sa kami sa mensahe. Salamat Lord sa kagawasan. Salamat Lord sa nga imong kandugon imong makatawan, O Lord God, ang mga kasing-kasing una-una, na diin mapuksan sa imong mga pulong, O Lord, aron kini magtubog mo lambo, mga kining dugang nga, kalikon, kadasig, kalipay, O Lord God, o bisan pa man, hallelujah, dugang, O Diyos, nga courage, pagpadayon, O Lord, sa pagpangalagad kanimo. Cover us all with your precious blood. Thank you for your anointing that will flow and overflow. Hallelujah. To all thy servants who will be speaking thy message to your people around the globe, O Lord, continually cover us all with your precious blood. Thank you for the angels from you. Hallelujah. Assigned to surround us, O Lord God, and surround all your people gathering together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Now the message of God this morning is about to have good success. To have good success. Kita magigtanan gusto magmalampuson, di ba? So, ako ba naglampos pero dili nang makonsider nga good success. Di ba? So, ako nakatilaw kalampusan, kay nakatilaw kalampusan, sa ato pa wala na padayon, kay dili man to good success. Ang good success, mula hutay gid siya, mulungtad gid siya. So, naay mga butang nga mapatunan na to ang maayong kalampusan. So, dito tanaw na to ang next slide. Katong sa to. To have good success, do not forget the teaching of the Lord. Para makabatuntag maayong kalampusan, ang kuan gid ni Lord, sugo ni Lord, ang iya jud nga pahimangno, advice niya, command niya, ayo jud limti ang akong pagtulungan. Kay usahay kung mag-succeed na ang tao, makalimot na mas pulong sa Ginoo, kay apay niya, ako na kumain ng dagan sa akong negosyo, ng dagan sa akong trabaho, di na ako nakinanglag Ginoo. Dili, pwede nga, ingana atong, nakunaon ingana atong prinsipyo, ingana atong, kining pamatis atong, huna-huna, ingana atong bensay na to. So sa to have good success, number 1, do not forget the teaching of the Lord, and keep in your heart the commandments of the Lord. Ibutang gayud sa inyong kasing-kasing ang kasuguan ni Lord. Diba? Itong ganina nga, testimony ni nila. Kahimo o sumay ba to? Tapala, itanawa na. Tako, yake. Sa mukha, yun yung Japanese term, pero lagi kuan po ito, sana, sining magkapuligi, tagstan. So, isang tudlo, isang training, isang session, di pa makuha. Diba? Kinsa yung isa ka tudlo, automatic na ni mo kuha. Ngisi sila. Diba? So, kining ato dyan ng timan-an na to. Diba? Measurement, ang tanang kan timan-an na to. Kaya mo simplot lang ka na mag-change ka na yung kuhan, mag-change ka na yung dami, mag-change ka na tanan. So, muna isa to, ayaw kalimti ang teaching, yung pagtulunan. Kaya na ang mga tao makalimot tas pagtulunan si Ginoo kay lain na inatunan. Kadto nang pagtulunan nga diin na anay tuluman nun. Kanang orasa. Imo nang iampo nang orasa, nang gulana, anang tuigaw, madto ka na diha. Gawas sa imong adlaw nga tulumanon, na apakay tinuig nga tulumanon. O nya imo nang memorization, wala ba gingon ni Lord nga memorization nato iyang pulong. Wala inyo sa nakabasa mo bersikulo memorization nato iyang pulong. Wala, sakton lang nato iyang pulong. Hello. Maayman og kanang ini graduation recognition kato mga tapuan nga mga bata in town magkapuliki tawag memorize sa ilang graduation speech recognition speech kadungdus na grabe gid wala pa like 2 weeks 3 weeks 1 month pa ipa-memorize na og graduation speech recognition speech kapuliki taw tulong mamang papa sa badiha ang bata in town maduklan pa sa di ba memorize pud sa bata bisag taas di ba? So, kung dili ko ma-memorize sa bata, kaya gituluan siya. Ingon sa Lord, ayaw ka, hindi. Diba? Okay, nga siya. Bisan pag memorize, pag ayaw, taas to siya nga, speech. Isa ka
bulan, 2 ka bulan, kung di na ito niya balik-balikon, madumduman pa ito na, di na. Madumduman pa ito na, di na. Di na. Nanay malimot-limot ato, malimtan ato. Ang to na o pila ka tuig, pila ka bulan, mudagan ang to gabuan. Kadumdum ito ko sa una na weekly memory verse mga bata, diri, pati pagod ka buras, kaya kung may katudlo. At karon, nakalimot na gani ko kasi itong mga memory verse at itudlo. Kaya nga naman, ingana ta ka alimtanon. Layo ra gid ang utok ni Moses sa mong topic atong hapon ba to? Dili dito gapon Sabado atong Biyernes. Biyernes? Oh, Biyernes. Grabe ang instruction si Lord. Perting daghan ang instruction ni Lord. Wala ra bagid si Moses nagdala atong daghan man paper o daghan notebook para isuwat niya. Wala po siya USB ato or flash drive. Kaya wala man siya laptop. Wala man siya computer. Pero nga namang iya pamangging nadumduman. Kaya siya, itugahan ni Lord. So when sa, forget not the teaching of the Lord, keep in your heart the commandments of the Lord. Let's see the slide 2 on that. Ito wala na ang reference. Backward. My son, anak, do not forget my teaching. Ayaw, Jude, limping ako mga pagtulunan naman. But let your heart keep my commandments. Ang imong kasing-kasing magatipig sa akong mga kasuguan. Dili ang sugo sa uyo. Paliti kong janite. Paliti kong chocolate. Paliti kong bouquet of flowers. Kaya kung dili magbulag na ta. Hello? And then, isa nga reward ni Lord kung dili pa maglimot sa iyang pagtulunan o atong tipigan sa itong kasing-kasing ang iyang mga kasuguan. Length of days and years of life and peace they will add to you. Taas nga mga adlaw, taas nga katuigan sa kinabuhi ang ihatag ni Lord sa atua o naapay ka malinawon pata. Nga naman, ang kalinaw ra ba di mapalit sa hardware, botega, merkado, sa shopping mall, sa Shopee, sa Lazada, dito na mo mapalit. Diba? So, ingon si Lord nga, kung imo nang buhaton, limtan ng ako mga pagtulunan o imo kasing-kasing mahimong tipinig mo, tipiganan sa akong mga kabasubuan. Ang taas ng mga adlaw, taas ng kinabuhi, o kalinaw, ako ihatag ninyo. Diba? Bahalag ikaw ra isa. Kung nagpaton ka sa pulong sa Ginoo, malipayon magpaninawon. Kuyaw jud ka ina anak ka malinawon kung dakas grupo. Kay mabuang kag ikaw na lang isa. Na may ipaningan ano? Ayo jud ko biyain ninyo kay kung mabiya man ako mabuang na jud ko. Hindi na maayo. So, kaya nga naman, kung atong gidumduman ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nag-uban na to. Kaya kanang pulong nga, di ka sa Ginoo, ang Ginoo, waoy, hatag ka na to sa iyong presensya tungod na pulong atong timanan. Wala ba na nga ng Ginoo nga, anak na dyan ang take effect ng imong mga natunan, kining madumduman mo ang libro, ang chapter, ang verse. Dili gid si Lord magkuti-kuti na to. Amen. Dili gid siya magkuti-kuti, hasol-hasolon ta niya. Wala po ingon nga, inig alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 6 sa sa gabi. Magbalik-balik gid ka og kanang litok anang bersikulo, magbalik-balik jud kag basa ng bersikulo. Wa gid tag hasol-hasol ni Lord ana. Kadumdumog hasol-hasol ta ni Lord ano wala. Wala. Let's proceed to the next slide. Okay. So to let not steadfast love and faithfulness forsake you. Ano na ito, kapila na siya. Ito na itong isa slide na. Next slide. Okay. So, sa 2, the teaching we've learned in secular studies. Ang mga pagtulunan ato na tunan sa secular studies is kalibutan. Here in this world, in different schools, are one of tools for us to succeed. Isa kina sa mga tools or mga hinagiban nga magmalampuson ta. But if we forgot the teaching of the Lord, good success is far to come. Amen. Kung makalimot na kita sa bulong sa Ginoo, kay napalimot-limot po ta or wala kita ganais bulong sa Ginoo. Sa bulong sa Ginoo, bored kayo.
bisan na usay ako nito makasabtan pa ta. O mga sapak usay makuan pa ta. So, ingon sa Lord, nga dili kita malampuson sa kalibutan sa usang tupaning kamo. Di ba kanina sa Sunday school, train ang 300,000 na sundalo sa Juda. Ingon ang alagad sa Ginoo sa hari. Kaya naghari man siya 100,000 nga sundalo sa Israel. Kay para idugang kay isang nga murag kulangon pa na kung sundalo po na gera. Ingon si Lord sa alagad niya. Atong hari. Ingon na siya na. Ayon na o hire o sundalo sa Israel. Kaya wala na ko naguban sa Israel. Mapigdi lang mo kung ipadayon nimo ang imong pag-hire anak mga sundalo. So, bisan pag na-train tag-ayo, kung ang pulong sa Dios atong ibaliwala, mawala kita sa mapas kadaugan. So, di ko na ko, the teaching we learn in secular studies here in this world, in different schools, are one of the tools for us to succeed. But if we forgot the teaching of the Lord, good success is far to come. We are just expecting to be successful, but it will just be a dream, not a reality. Isa lang siya ka, damgo timuha, dili mahitabo. Let's proceed to the next slide. So to have good success, number 3, study the book of instruction continually. The instruction of God is leading us to succeed. So kung gusto tang magkabaton og maayong paglambok, maayong kalampusan, study the book of instruction continually. This is NLT version, pero sa King James Version is study the book of the law. Pareha na sila. Pulong sa Ginoo. Magtuon ta sa libro sa mga balaod sa Ginoo. Magtuon ta sa libro sa instructions sa kanunay. Kaya kung dili ta magpadayon og tuon, makalimot man ta. Di ba? Maayra ba gining atong utok, udumdum atong mga negatibo, mga pagmahay, mga kasakit, maayra kay mo dumduman pa to kinsa nagpasakit, kanus atong tuiga, kanus atong sitwasyon na, pero pulong sige ngano dali man gakalimtan. Amen. Di ba? Pulong sa Ginoo nga karon pa na natun-an, hapon pa natun-an, natong isang adlaw natun-an, sa na karon si man na kakalimtan na. Kung ano pila ka katuigan nga mga kasakitan, kapaitan, di man nato ka limtan. Kaya na ay manungdan. Ang yawa gusto niya nga pulong sa Ginoo madilit sa atong hunahuna, madilit sa atong kasing-kasing, aron madilit pud ato bangas Ginoo. Amen. Pastor niya tanan. Pastor niya tanan. Wala sila pag-study sa libro sa instruction. Nalipay kay ko. Kaya tingbasan ning taghatag naging sister niya ni basa. Ang katabang po ng gira dahil no. Hallelujah. Yes. Nindot sud nga magbasa. Kana mahinayit na dito ko basa nga grabe na kasi pila ka chapter gito. Hindi ka na makitulod. Uy, nga na siya. Ano man, nindot kaayo ang pagtulod. Imagine sa tanang libro, ang Biblia, walay ka-expire. Walay revise nga, kung gadaan sa unang pariharaman siya ang effectivity sa Word of God. Sa to, ang pulong sa Ginoo, walay expiration, sama sa honey. Ang tanan nga pagkaon, honey ray dili ma-expire. Bisa pila ka tuig dili siya madao. Muna, kung mabot ang tagutom, sa wala pa niabot ang tagutom, papalit na mo ginahinay gani. Kaya di man na ma-expire, bisag walay refrigerator, pili man na madaot. Amen. Kaya nga no, ipalaman na sa sagit ko. Alo, kaya nga no, maabot ang panahon, na pati kurente, mahal na kaysanan or ilang ibugan ang kurente, ang tubig, ang tanan-tanan, ilan na pugan. Hello, so muna, first time ako nag-advise ha. Atong deliverance team, at sa Qur'an sa saan, nakabit-bit o dugos. Balik ito nila no? Ang Qur'an sa saan, naaman sa farm dito na may tig pangayam, sa tawa natin, panguwaog ka ng dugos, kaya na may mga farm dito. Kada tuig gina sa makakuha. So, lungagan din ako ng dugos diyan.
Pure man lang dugos. Wala dyan ay kuhan. Dungagan ako na. Hinahinay taro matabangan po nato sa pamaligi ang tunila. Amen. So, pila itong ito? Dugos sa buyog ba? Oh, sa buyog. Buyog to Oh, 280. Imagine, dili na po ang sabi sa walay. Dili refrigerated. Dili siya unsa. So study the book of instruction continually. The instruction of God is leading us to succeed. Let's see the reference on that. Muna ikatulong nga para mahimutang malampuson. Okay, and then something na. Ika-upat, meditate on it day and night. Pamalandungan na to ang mga pulong sa adlaw gabi. Di kaya kung ipamalandungan. Sakit, so kanya akong dukan, wag kini na ulian. Kadang ko sa deliverance. Tasyo. Sure. Sila gihindan na nasakit akong dugan. Sila ginundan. Nga nagsakit ako kasing-kasing na ako'y maintenance sa maglisod ko o ginawa. Kaya nagkimkiman siya o hatred. Kaya let go. Mag-release o pasaylo. Dili, sakit si Kristo natin ko, dili, juga maulian. Ako na po siya, katong angiogram, kung sa ito, katong sana to, the echo sa kanang mga laboratory sa heart. Hangtod ni, bigay gid siya. Umuo din ito. Nag-release sa pasaylo, nangay siya pasaylo, nagaan. Kaya naman, kung pamalandungan na ito yung pulong, makasabot na. Pagsabot na ito, makadesisyon ka insakto. Kaysa pamalandungan na ito. Katong panahon na. Huwag itong panahon na sigisoktan, hindi ko nimo pikil ba? Hangtod ka ang akong kapungot, may samot pagkalagot. Diba? Yan na. Dili ta ka, biyak. Di ta ka move on. Hello? Kaya ako nga tao, di ko basta-basta. Kung pagpikil ko, basta gay. Hinambog pa ta. Ingat ko dang yawa. Ingat na ako anak. Ingat na gino. Wala ko ikapahinambog. Lingo-lingong Ginoo. Wala ko ikapahinambog. Hello? Diba? So, meditate on it. Day and night. Then, number 5. Do everything written in it. Buhat pa ang tanan nga sulat nini or obey everything written in it. So, muna ikalima nga may mutang magbalang puso. Manina. Nagbali na ko ni sa una about good success or success. For lahi ang flow ko. Lahi lagi ko ng flow karon. Sa tanong na tong reference na. So sa Joshua chapter 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Kay uban mailaman usugod. Mailang og naay mo naay daghan. Pero sa atong personal di na ta kabalog abri sa atong Biblia. Kung cellphone kung dili pa malubat, hala. Kabalo ba mo kung mag-cellphone mo, mag-call mo, mag-text mo nga naka-charge, wala mo kabantay. Na grabe ang radiation na. Nga feel di mas imong kamot nga naagi something power. Dili pa na siya mo take effect. Bad effect man gina siya. Kabalo man tayo na bad effect. Na gusto pag healthy body. So kung gusto pag healthy body, natay self-discipline sa paggamit sa atong cellphone. Kaya atong cellphone it's Satan's way of deception. Hello? Cellphone nga paggamit nga dili disiplinado ta paggamit, it's a deception. Hello? Nya sa Bible, di kita ma-open, kay ma-open pag kita. Di ta ma-open sa Bible, ni ma-open din ta. Ma-open. Meditate on it day and night, so will be sure to obey everything written on it. Ingon si Lord. Pamalandungi kinig adlaw gabi aron sigurado gyud nga ikaw makatuman niini sa tanang isulat ini. Only then will you prosper and succeed in all you do. So related siya sa Proverbs chapter 3 ganina. Wala nga ako magpalimot-limot tas pulusin mag-ignore tas yung pulong. Kita radyo alkansi. Ngano nga, ang pulong sa Ginoo pagkaon sa tong kalag-og espiritu. I remember na noon ani. Okay, kaon sa nako. Okay. Exodus. Gawas sa takadyo ka na. Exodus chapter 24 verse
9 to 11. Exodus chapter 24 verse 9 to 11. Lugaw sa karon lang nag-flash ni Lord sa akong mind. Then Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 elders of Israel climbed up the mountain again. Balik na sila sa bukid. There they saw the God of Israel. Dito nakita nila ang Diyos sa Israel. Under his feet, ilalong sa tiil sa Diyos, there seemed to be a surface of brilliant blue lapis lazuli, as clear as the sky itself. So, mo ni itsura, dili dagway sa Ginoo. Namarag si Mel Gibson. Ang dagway. Wala na gipakita yung imahin. Ang color lang sa iyang himaya. Kita niya ng Ginoo. Matud pa. And though these nobles of Israel gaze upon the Lord of this, bisan kining mga inila sa Israel nakakita sa Diyos, He did not destroy them. Wala ni sa Diyos laglaga sila kay isto makita sige no laglag man pero kitagaan sila privilege or favor because si Lord man ang imong nga saka mo Moses saka uban na sila. In fact, they ate a covenant meal, eating and drinking in his presence. Kana siya. While si Lord nagpakita, i-feed niya ang iyang soul and spirit. When we are giving value the Word of God, when we are listening the Word of God, when we love the Word of God, gipakaon na to atong kalagog espiritu nga mo'y labaw sa atong lawas. Ang atong lawas dili man nilabaw sa atong kalagog espiritu. Kining lawas sa madugta man ni, uluron man ni. Atong kalagog espiritu dili siya uluron, dili siya madugta. Hello. They ate a covenant meal, eating and drinking in His presence. Nabusog sila. Tagbaw sila dito. Una nga, tinalatangan ng alindasay man ko. Sa itong ang takong kaon, lamig man itong pagkaon, o sa pabikha, nakaligo man tako. Yan naman, ang atong kalog espiritu nag-alindasay. Kapag alindasay pa, wala tayo right guidance and direction. Wala tayo good success. Nga naman na may kakulangan. Wala makabantay. Saling nag-aktibo mo sa Ginoo, naminaw mo kayo, nagbadasigon mo sa pangalag sa Ginoo, guided mo, nindot ang dagan sa inyong hula-hula kada adlaw, ang tibuok na simana, malambuon, malampuson, malipayan mo. E nga na siya, gipatilaw tangilo na para makumpare na to, unsa may atong pilion. Kana nga sitwasyon, kana nga experience, or katong opposite. So it's up to us to use the wisdom of God. And everybody is aiming for a good success. Di ba 40 days and 40 nights, wala giuhaw si Moses? Wala siya gigutom? Tungod kay ang presensya ni Lord. Samtang si Lord ang istorya ni Moses, gipakaon ng kalag espiritu. Kung makakaon na itong kalag espiritu, apilo ni Lord og tagad ang atong lawas. Ay mga panahon di ko di pakaon ni Lord. Kabalo kung dili ko ipakaon wala ko appetite sa paglamig kay sundan dito. Nga naman. That's the purpose. Pinakagabi nga wala ko kaon kay di ko kaon ni Lord mo nang ni gamay ko karon kay matuyok-tuyok na ni ako relo gamay. Tanaw sa ni gamay matunaw. Hallelujah. Salamat sa Ginoo kay lalo ka punta sa wala to nagmulang puso atong raton sa Corales sa saan atong Friday. Okay, let's go out there and let's go back to Proverbs chapter 3, my slide. So to, tunan ang iyang pulong. Kay kung magtuon sa iyang pulong, daghantag madiscover yan. Nakikita mag-search sa Google, unsaon magiling business, unsaon paghibog syunga, unsaon paghibog sa to, takoyaki, o ganahan ko kaon na nga, unsaon paghimo anang sa to katong mga kita katong mga gipangwan gipang post dito nga badut sa bito tuno na makikita mag-research ana kay bright lagi ta kablutag research ingon nang Lord daghan jud kay nag-research ito sa Facebook sa YouTube sa Chrome sa Google pero wala gyud nag-research nag-search sa Bible dito ra sa Google pero sa Bible no one able. Hello. Kasi daghan kita Bible siguro sa balay.
patindag ka na, lain-lain tag-person. Kung ang pagita ka ng, parang pagita nga, dagkan kay kung Bibles balay, dagkan kay version, patindag ka na. Kung niya wala kita ibasa. Na uban, isa lagi ka Bible, pero mura lagi ang tao, kulatas. Tanang nangulata. Di na may tsura. Hello, let's proceed to the next one. So to have good success is with long life, with peace. Ang maayong kalambuan. Isa naakitaas ng kinabuhi. Nataas ang kinabuhi, malipayan magabalinaw, hindi maka-stress. Diba? Hello? Di ka problema. Kung tinda makanin, baka ani, sige mo makanin, baka ani. Diba? Sige, katanaw si mga abay. Baka na-customer. Yung ako lagi. Imbes na masigig ka pananaw, sige kangad sa kinong ampo. Amen! Kaya tagaan nila ng sitwasyon. Kung saan na ito pag-aplika yung pulong, sa ito, ayaw kalimti akong pulong. Amen! Mana-advise ni Lord, tambag ni Lord. Hangtod ay, nanghupaw na ta. Hangtod, nasina na dahin ta. Hangtod, nagpakiluoy na, nag-self-pity na dahin ta. Hangtod, maundang na ko ani, magsugod na po mag-utro, sa ba na ako magsugod. Sige na nagsugod, hangtod, mag-ugod na lang sige sugod. Hello? Hangtod, mapagod, sa kasigig sugod. Kaya nga naman, ang formula si kinawala ito man. So, to have good success is with long life and peace. Taas mo kinabuhi. Ang uban nagbugot, ikaw nag-smile. Ipagdibot mong bat-bat kasi gani kag-ampog tayo. Sige no. Hello, malinawon ka. Gusto kang imong sudan, kamunggay nga, wapagi sagul. Amen. Hello. Diba? So, like days and years of the life and peace, they will add to you. Proverbs chapter 3, verse 2. Dumduman mo sa story ni Haman o ni Mordecai, di ba? Di ba? Si Haman, taas na siya. Right hand siya sa hari. Takot na siya sulto. Takot na siya ranggo. Tungod sa iyang, di ba, nagsaksid na siya, di ba? Naana siya kalambuan. Pero, kung saan ito, dili man to good success. Si Mordecai, ordinary pa siya to. Pero tungod sa, si Mordecai, na ay Ginoo, na malandong siya, nag-ampo, nag-communicate sa Ginoo, o mo ito gigayad siya, na iyang agaw nga si Esther nga mo buhaton kay kung dili ka mabuhat anak itang tanan apektado. So nabuhat po si Esther sa iyang rule. Muto nga si Mordecai, nakapuli sa posisyon ni Haman. O si Haman, nahukman. Si Haman, nahukman. Amen. Si Haman, nahukman. So, ang iyang success ni Haman na undang o ni dipuli si Mordecai. Ang gihimo ni Haman nga bitayanan para ni Mordecai sa kalagot, si Serena unay. O ang iyang position si Mordecai. So, moto, na good success si Mordecai. Unsa man ang iyang mga formula? Unsa man ang pattern? Muna, ang pagbatun o Ginoo, pagkadlok Ginoo, pagpagiya sa Ginoo. Ayok salig nga upright man ko. Gusto ba na ako negosyo? Diman ka ini. Mangante na ganita. Delikado. Let's proceed. Let not steadfast love and faithfulness forsake ye. Ingon si Lord, ayaw yun o iwakli ang gugma nga steadfast or walay paglubot o ang pagkamatinud-anon. Kaya usahay din ang tamatinud-anon. Takot-takot na niya. Takot-takot na ako. Kanyang sweldo. Wala ka pa si Mrs. o si Iban. Sibat-sibat na din ka. Iring-iring nagtugas naglaaglaan. Wala na tayo saktong gugma. Ngagikas Ginoo. So to let not steadfast love and faithfulness forsake you. Ayaw tuguti na ang gugma nga tiunay o ang pagkamatinod natin bubiya nimo. And bind them around your neck. Ibutang jud kuno, ihikot kuno sa imong liog. Kining mga butang nga write them on the tablet of your heart. Yan naman. Kung mawad-an na tagugma o pagkamatinod kanon, daw gibiyaan na pud tas Ginoo.
wala na tayo good success. Nga naman, ubiya man si Lord kung dili na niya makita na. Biyaan ta ka, uy, wag magyapugod-pugod na kuban-uban ko limo, di man ko mahimuot. Ang barkada raman ang barkada raman, o bibisi ang mabulakan. Amen. Oh, enjoy ta sa barkada, enjoy for now. Pagpaningin na ta ni Lord. Delikado. Remember, kataas na ang palalito. Ayaw, ibutasin mo na una. Muna akong prinsipyo. Dili ko gusto magtigulang ko, mag-reap ko consequence. Dili ko gusto magtigulang ko, mag-ani ko, o, kung saan ang consequence ka ni? Sa Bisaya? Consequence. Sa mo ka dyan. Consequence. Oh, consequence. Sura ay. Oh. So kung dili ta gusto ana, maghimo ta sa kabubuton sa Ginoo. Kan kabubuton sa Ginoo dili mo muhatod nato sa consequence or punishment. Amen. Tanawa si Haman. Nana siya napunta. Pero puro tanan. Consequence man. Punishment. Consequence of punishment. Oh. Si Mordecai, wala siya napundar, pero integridad niya, ang iyang pagka-paayong nga tao, so, sangputanan or kamalasan. Kamalasan. Let's proceed to the slide again. So, isa to Proverbs chapter 3, verse 3, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Ayaw gyud igwakli, ayaw biyai, ay isilikway. Ang pagkamatinud-anon, matinud-anon ka sa imong banag asawa, sa Ginoo, matinud-anon ka sa tanang butang, dili ka piki. Dili ka piki. Kay, aron nga ang Diyos mahimo, dili tabiyaan ni Lord. Bind them around your neck. Ibutang dyan na. Hikot mas mong imong libog. Write them on the tablet of your heart. Wala kamusta naman ang ipunto sa itong kasing-kasing? Kapaitan ba na? Pagmahay ba na? Or mga versikulo? Mga kaayos, sige, mapasalamaton ba na ang kasing-kasing? Hello? So you will find favor and good success in the sight of God and kana. Specification. O makakaplag ka o pabor o maayong kalampusan at ubangan sa Diyos o sa tao. Hello? Kaya pwede kung dili good success at ubangan na sa tao, successful ka. Pero patubangan si Ginoo. Kaya dili man to good success kaya nga naman wala man si Lord na himuon. Dili pa consider ni Lord nga good success kung siya na himuon. Amen. Ay i-consider ni Lord nga good success kung siya na himuon. Let's proceed to the next slide on that. So not all success of people are acknowledged by God as good success. Dili tanang kalampusan sa katawhan, giila sa Dios nga maayo nga kalampusan. Success that did not please God, ang kalampusan nga di wala nakapahimuot sa Ginoo, is not a good success before God. But in the sight of people, it is already a good success. God sees what we do not see. At ba nga sa tao, sa uy, malampuso na dyan ka, sada na kayo ka. Kakabalo. Nga, luoy din kay siya. Nag-aginod sa utang dito tanan. Sinisi pa siya. Utang dito tanan. Hindi siya kabayad, kaya dili siya kawan. Bisan o gamay ra imong asset, bisan gamay ra imong kwarta, gamay ra ang imong bahandi. Kung ang Diyos, ang pulong sa Diyos, daghan ka ani. Maabot ka sa panahon nga, himuon ka nga, walang puso. Diba? Atong story, si Ruth. Diba? Manghagdaway lang. Pero, aging kasing-kasing ko na una, maayo ba tayo? Nagbalangbuon siya. Nakabana siya buotan. Itong mga young people, lakit ba pagkampo Diyos Ginoo, kapagpana mo buotan, tarong, na pili mo mag-antos sa inyong kaminyoon kung dili malipayon mo. Kaya complicated na ba kung mamini. Dahil ka nakaobligasyon. Ako na una makabalay ka, makapataon ka sa imong asawa, ganun ano. Ngunit daghan ka obligasyon kung imong himuon imong responsibility. Dili ka mature, bahala rin ka, dili. Bahala ka rin ka sa kapay mo. Diba? Dili nga na.
Let's proceed to the next one. So to have good success, trust in the Lord with all your heart. O salig ka sa Ginoo sa tanin, pinutot ang kasing-kasing. Amo lagi na, pagbaligyan na to. Negosyo mo. Wa pa ni mo gisugtan kay ampuan na nani mo log salig ko. Ikaw magpadala customer. Ikaw. Sa nila. Manoon Lord. Naunsa manoon ni Lord. Ito good tan-aw kita ni Lord. Napatay tinuod pagtubag salig sa Ginoo. And then, lean not on your own understanding. Ayaw gid pagsalig sa imo sa kawali mo sa labutan. According to me, according to and acknowledge God as your best partner. Ilhagid ang Ginoo nga imong best partner. Kaya siya gid ang best partner. Kaya not all partners are best. They are beast sometimes. Hello. The good partner, the best part is God. Other partners can be the beast. Apin mo. Maayo yung partner, Ginoo ko. Beast man dito, mangtas man dito. Nagsuldo ka pa niya. Dahil sige naman dito pangupit. Sige pangupit. Delikado. So, ikan 10, then 11. So, good success na ka na kayo, no? So, tanaw na tong reference on that. So, Proverbs chapter 5, 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Salig lang yun sa Ginoo sa tibok mo kasing-kasing. And do not lean on your own understanding. Dasa kuko na magpaborito na magsuki diyang silhig. Ang silhig, kanang tukog o lanot. Mura kina yung baligya. Imagine kada adlaw mo na yung pangita. Mupadayon pa dahil siya negosyo, anak, kung wa siya kita. Halo? Di ba? Nga naman si Lord, nagpadala og lain-lain customer. Para pa siya mabuhi. Kung gibuhi ni Lord ang mga tao, nga diin, wala gani, nakapuan sa, connect pa sa iya ha. How much more kita? Yung accountable pa nga nakabalutas ka matuuran, di nato i-aplikar yung pulong. Amen? Dili ka manundog sa ilaha kay, kung i-consider man na, ewa ko nga sa kabalo. Dili ka magpa-as if nga. Kuhan nga, kalimat-limot, tapos pulo sige nga isa. Boringan, mabay gusto ay boringan, minubali Lord eh. May pa mag-tiktok ko Lord, murag active ko. Dili nga na, no? So trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own. Kabalo na gid si Lord nga naay mga tao nga masalig silang kag-pride. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Sa tanan ninyo nga pamaagi, ilhagyod siya. Di, kay kadamdom na noon ko nagpalit ko sa mga stone ko dito. Dito na ko nasapon. Dito sa bato kong ipalit. Pag hatag na ko sa kwarta. Agi ana-ana din ang kwarta dito sa baligya tanan kay pamahiin. Kay ako man dito kung unang customer, murag balihi ba? Gripwal pa akong bayad. Anak pa akong bagay. Kung unang customer, ingato talang buhaton. Wala ka sa Biblia. Kung magnegosyo mo, ingana. So, ilhasan. Sa to salig sa Ginoo, makikomunikita sa Ginoo. Hello? Ingana. Dahilong ka, pero ka, ampo ka. Di kay, kasi ginagkutang-kutang sa kanila. Takot ko puhunan, ano niya. Kanya ako halita. Parete ko sana, ano niya, hindi ko lang atong bigrado. Ano ito? Di mailan na ginanatay garbo. Sa puto lang na tagayo. Magbaniid na rin ta. Kaya, awato na ako na inegosyo. Hindi bisan pa. Kung sa natatanan negosyo itong angkunon, kung si Lord nato, di pa nato maangkon. Let's proceed to the next line. Be not wise in your own eyes. Fear God. Turn from evil. Are you good pagpaalamon sa mga kagalingon nga mata? Sa mata-mata na. Tibangan. Isa ka kilo. 900 grams ulit. Or 950. Na ako, marok mong kog. Mapalit kog. Punta sa kogon. Yung ganun ko. Pero nga nagtimbang doon, kaya na ako timbangan sa balay. Kadaghan pa kapin, oy. Oh, kaya lang timbangan, o si 3/4 na, 1/4 ang ilang kangkang, sana, kaltas, anak. Uy, no, jud ko. Pero nga na,
Tong kanabay ko timbangan sa kabalo, bigay ko isa kadaghan na isa ka kilo, tunga kilo, 1/4. Adaghan pa ka Pinoy. Oh, kay kabalo ba sila nga, ako na mag-iunhan na istorya. Ano, so fear God, turn from evil. Let's see the reference on that. So Proverbs 3:7, be not wise in your own eyes, fear the Lord. Kinanglan di ka magbalamon sa pagbalingon nga pananaw. Hadlok yung Ginoo and turn away from evil. Pag kinaunsa man, ayaw yun pag himog dautan. Kaya kung maghimog tag dautan, samot lang yun ta magbangutan. Hello? Karoon pa na ko na, pati ng taas. Teka na ka nagbagot-but. Atong pag-uli na ko tikas kuralis saan, 9 o'clock man may nakatabi, 9 o'clock man ko naabot. Abot ito sa Google, kung kaglapinig may deliverance din mo. Wala na isa kay nanay sa akin, isip na isip dakan. Paitan, tekan. So to turn away from evil, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Kaya kung maalamon ta, ikan sa Ginoo, magpadikay ta sa dautan, na kuno'y healing. So wala tay healing kung maghimo tag dautan. Wala tayo kaiwan kung may utad-utan. Kung ang atong bones dili refresh mo na nga, ang uban, wala, batanon pa. Nakadangdun na noon ko. Gapon man siguro ito nakita na po. Naay, kami dito ang mga vlogger lagi. Naay sundalo. Then, kining nag-vlog. Dako kay nga package. Dito ang anak na nga sundalo. Sulod sa package. Niya ang ilang caregiver, kung sabon na atong anak, niya ang iyang papa, tigulang na, naka-wheelchair. Siya nga, itong iyang caregiver na, oh, sir, na ay hatad sa imong anak. Primero, katulad itong flag, kuyawan siya, kikutagad flag, patay naman na. So ito pa sa anak, siya, I hope he's okay. Nagkaanak ko siya ka ng kalo. Kasunod pa dito sa package ito. Itunod lang ito yung anak ito sa package. Nga dako nga na po'y murag butangan na dito. Hangtod nga. Tanang yun. Hangtod hilak yung papa. Okay raw tato akong anak mo. So, yung anak ko nga, vice kaayo, napod siya i-video iha dito. Katawar siya katawar pa yung papa yung taon. Handom-handom siya anak. Pagawas na niya. Pagawas na niya yung papa. Wala na kuan, na starstruck yung papa. Wa katingog niya mo dakson sa siyang anak. Wala siya nisugod magpagakos. Wala siya nasugod magpagakos nga naman. Tingala kung anong wala siya nisugod pagakos. Kung anong dili man siya masugod pagakos. Unya kay kung naka-wheelchair ka, lain na ilang wheelchair ka na may lock sa tiil. So, wa ang lock sa gitabangan sa kanang caregiver nga ang lock sa tiil makuha. Luyan na magandang tigulang. Nga wala ni kidawat ang hagsay anak. Kay pag human ukuha sa lock sa iyang tiil, nakatindog ang papa nga luya. Ni salud sa iyang anak. Pag humagsalud, anak pa sila nagkakos. Ang practice sa pagkasundalo pagkamilitary, ilang gi-practice. Anak pa sila nagakusay. Bisag wat na sila sa trabaho, pero naandan nila nga magsalud kay ilang greetings. Ang luya nga papa, naabot itawan. Hello? Nga naman, ang naandan na to nga instruction, ang naandan na to nga best practices, o atong i-practice, dili iksa pa yan. Ang imong hintang, imo gyud na mabuhat. Hilak ko ato ba? Hello? Anak pa sila nag-akos, pertigin lang, lipaya. So, na nga, naihiling. Luyang tigulang, pagkabalo nga yung anak ni Abo. Na, Pasko siya. Muna nga gusto ni Lord nga, ruutan ta, matinarong ta. Kaya paabot, pagkitingala lang ta. Giayo na ta. Sa balatian. Let's proceed to the next slide. So to have good success, honor the Lord with the wealth of with your wealth, with the first fruits of all your produce, then your barns will be filled with plenty. Aron makapatuntag maayong kalambuan, pasidunggi ang Ginoo sa tanan yung bahandi. Uban sa mga unang bunga sa tanan
tanan niyong abot o ang inyong budiga mapuno sa kadagaya. Let's proceed to the next slide on that. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth. Kagabalugin si Lord nga isa kina nga formula ni Lord nga ang atong bahandi. Bahayanan gid nato siya kay gikan na niya. Honor the Lord basi tunggi si Lord sa inyong bahandi and with the first fruits of all your produce. That is ESV. In the NLT, with the best parts, with the best portion of your best parts sa inyong mga abot. So honor the Lord basi tunggi sa ato pa ma-dishonor si Lord kung magkinakugta nga di nato bahayanan. Okay, so He is our best partner. Because He is our best partner or partner na lang siguro sa. Dili na ba ng best partner lang. Sa iyong pagka-partner, na siya ibahin. Amen. Hello. Kaya nga nung partner man na to siya, without Him, dili ka negosyo. Without Him, wala tayo kinapoy. Without Him, wala tayo huna-huna. Naman ka? Buhat anak. Without Him, wala tayo kinapoy. Without Him, wala tayo. Remember ha? Okay, thank you Lord for reminding me this one. We have to love one another regardless of education, regardless of economic status, regardless of religion. Why? Nga gusto ni Lord na higugmaon at matagos ha. Nga nung gusto ni Lord higugmaon, dili na to kaparehas relihiyon, dili na to kaparehas sa kanang kuan dato sila pumuri sa kaniya. Nga naman higubaon na to. Remember, kung mag-business ka, ang imong connection tao. Hello? Kung mga narbaho ta, atong connection tao. Ngunang gusto ni Lord nga, naatay affection sa tanang tao. Kanang kuan ko sa akong Facebook, daghan naman ko mga vloggers makakuan. Sa social experiment nila, kasagara na tagag panalangin katong maayog kinay. First time nila makakaon. First time nila makadawat og ingana nga panalangin. Nga naman, pakusta nga panalangin kumaay pagtaog kinay. Ang mga tao nga manggihatagon is malipay nga manghatag. O isa na nagtibailhan nga limatas Ginoo. Pati ang Ginoo lang nato siya pihigi. Ibahin na nato siya. Sa honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Tatanan nga kay nga man nga ingon si Lord nga all your produce kay pwede naman. Akin nila akong bahin kining bahin na. For example, saking nga lakatan. Na kay saking nga tundan, na kay saking karnaba. Sa akin nila saking tundan akong atagan ni Lord kanang lakatan o katang sana lakatan o karnapa kinana ko bahinan si Lord sa to all your produce. Kasi man ang nagpahatag na to anak. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Aron mo dagayan. Kaya kung dili ko na nato nabuhat tumbog na ni Lord. Let's proceed to the next one. So, mutong muni karon ang posita na. You have planted, Haggai chapter 1 verse 6. You have planted much but harvest little. You eat but not satisfied. You drink but are still thirsty. You put on clothes but cannot keep you warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Diba? Hinuklog ni Lord through kang Haggai ang propeta ang mga katawan sa Diyos. Daghan man gid mo gitugas pero gamay ra inyong naan. Wala mo natagpo kay gamay ra siya. Ino mo, pero bakit nga ihogyan pa mo. Nagsanina mo, pero murag kulang dyan. Naamoy mga suldo, pero nahanaw lang. Daw gibutang kini sa bulsa nga gusto. Ang sa hinungdan nga nang ingat tumanto. Next verse. You hope for rich harvest. Naglaom mo, nga, maayon kayo ang abot. But they were poor. Luoy kaysa ng gamay ra ang abot. When you brought your harvest home, padala sa inyong mga abot sa inyong balay, I blow it out. Akong hiyo. Why? Because my house lies in ruins. Nga naman, wala man bahini si Lord. O wala na po silang bahig adlaw para sa Ginoo. Diba atong ni Aki? Ato na di ba to? Na violating the day of worship? Di gid maka. Ayaw na to. Siya, tungod kang akong balay. Guba.
Says the Lord of friends, while all of you are busy building your own fine houses. Sa ato pa, wartahan sila kay nakabuild ba sila balay. Pero balay sila pasangin. Na naman, wala nila gi-honor ang Lord sa ilang wealth. Ang ilang balay, pati bakuha, wala na sa tagad sa balay sila, wala na nag-i-honor ang Lord sa ilang wealth. Next verse. Kapit na tamahuman. Having beautiful house with beautiful car, with pensions and good business, when God is not glorified, like the book of Haggai, is nothing before God. When God's instructions not followed and obeyed. Bisan pa gwapo atong balay, gwapo atong sakinan, natay mga pension, natay maayong mga negosyo, kung ang Ginoo na dili, wala na himuot. The book of Haggai is not glorified like the book of Haggai. Di ba wala na nahimaya si Lord sa kanang katawan sa book of Haggai. It's nothing before God. Dili tubutan ni Lord na magbanang ta kung nagkulang pa sa Ginoo. We did not honor the Lord through our wealth, through our time, through our everything. When God's instructions not followed and obeyed, dili na to ang instructions ni Lord. So don't forget not my instruction, so that you will not end up to distractions. Let's proceed to the next slide on that. So the world's measurement of success is different than the Lord's measurement. Ang pagsukod sa kalampusan, sa kalibutan ng bamaan nila higit sa pagsukod sa Ginoo. Obeying God's word is an eternal investment which will bring us good success. Sa unsang na formula itong gamiton sa kalibutan, kung ang formula ni Lord na ito magamit, wala po taniila. Ang kinanglantan niya, wala yapon. Walang gusto ni Lord nga, dili ta mahago, dili ako atong investment, dili ako ang atong mga kanang gihaguan, ato lang i-applikar ang pulong. Karon nga, nindot ang dagan. Dili bugat, gaan, o mahimuot siya. O kitapod, malipayon. Let us pray. Oh, glory to God. Let us all stand up. Blessed be the name of the Lord, King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, 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 hallelujah. God is holy. His teaching is holy. God is here. See the clouds. Thank you, Lord. Thank you so much, God. Thank you so much, God. Hallelujah, hallelujah. Let's sing the song, We Will Meet You There. Samtang naman naman di pa kayo sa pulong si Ginoo. Daw inyong igatagpo ang Diyos. Ipataon mo niya. Ipain naman niya sa presensya. Because God called us to be in His table. Wala ta kauban Jesus and disciples, but as we give our time freely, humbly before Him, ato na sinabi ang iyong pabukan. Ito a covenant meal with Him, eating and drinking in His presence. Let's sing the song, We Will Meet You There. You have called us to your table, love is waiting there. Spread before us heaven's table, tenderly prepared. Broken there, the bread of life, flowing there, the healing wine. We will meet you there and we'll find grace to help in time of need. Oh, we will meet you there and seek your face, bowing on our knees, and we'll cry, holy, holy, holy. We will meet you there. All are welcome at your table, hope is waiting there. Whosoever to your table, find your tender care. Broken there, the bread of life, flowing there, the healing wine. We will meet you there and we'll find grace to help in time of need. Oh, we will meet
and we'll cry, holy, holy, holy. We will meet today when we cry, holy, and we'll cry, holy, holy, holy. We will meet today. Salamat, Lord, na ikaw nabigtag po ka na mo na nagapita kung nagpakaon sa among kalabog espiritu, nagpainom, pinagi sa iyong presensya. O Lord, salamat kayo sa imong pagbuhat sa mga butang na gusto ni mo buhaton sa amo ang kinabuhi receive ni mga anak. Ang mga pag-ampo, Lord, na ikaw magapadayon og hatag o kahog kagutom sa mga katawan, sa imong mga pulong, nga dili limtan, tunan, ang pagkamatinud-an, ang bugma nga steadfast, walay paglubay, manaa ka na mo, Lord. Ang ibong kabubuto ni matuman, nga dili kami paghinagug sa mga bahin na para kanimo, aron makapasidungog ka kanimo, Lord. Salamat o Diyos sa imong pulong, siluwi kini sa imong miling na dugo, nga dili na mabalimtan ang mga formula nga makabaton kami maayong kalampusan ining kalibutan na. Labi na karon nga krisis na kaayo, Lord. Ikaw ang mabugtong paglaom. Naagyapoy kalampusan, kay ikaw man ang Diyos sa kalampusan. Ang tanan na nagsalig di kanimo, dili kay mapakyas, kay ikaw dili pakakon ng Diyos. Salamat, Lord, sa imong pulong ibaydo mo para kalimtanan lamang sa ngalan ni Jesus.